Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang co-woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto Puffy aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat.
at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:02. May buntag Sugbo. May buntag Metro Cebu o probinsya sa Sugbo. Mga kasikbit nga lalawigan ikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta? Welcome sa lain natong edisyon sa atong tulumanon, Pulso sa Katawhan. Dining adlaw nga Biyernes, Agosto 28, tuig 2026. Kumusta ang atong mga suking tigpabinaw? Dinhi sa atong tulumanon, Pulso sa Katawhan. Ato mga listeners diha sa Negros Island region, nga naminaw sa ato ang DYEG-FM sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Ato mga viewers sa ato ang live streaming, sa ato ang online platform dinhi sa Bantay Radio Cebu. Ato mga Filipino workers, kumusta mong tanan? Manghinaot miha nga anak kamo sa kapiskay ug kamaya sa inyong panglawas. Karong mga orasa sa kabuntagon. Maing udto, maing hapon, maing gabi kaninyong tanan. Ako sa pasaporte mo makiguban kaninyo hangtod kita sa alas 12 niling atong tulumanon. Nga maghisgot og mga isyu nga may labot ang lungsod. Ato nang i-greet og atong i-shout out si Sara Alberio. Good morning, ma'am. Unya si Kanhi Kapitan Jeffrey Sasel diha sa Barangay Minolo sa lungsod sa Barile. Good morning, Kap. Akong kababayan og si Elvira Enriquez. Ingon man si Albino Divosora nga watching kuno from Antipolo, Manila. Salamat kay ninyo. Sa nagunang hisgutana na to karong adlaw, dunay mga opisyal or elected official sa dakbayan sa Mandawi karon mga higala ang magatubang og asunto. Human ang City Legal Office sa Mandawi City Government mga kapulso musangat ni or nagpreparar na, no? Sa civil o administrative and criminal complaints nga ilang iduso ngadto sa Visayas Ombudsman mga kapulso gumikan sa giingong kontrobersyal
nga 6 milyones ka pesos sa ilahang pag-purchase sa duha ka mga ambulansya. Ang City Legal Officer mga kapulso nga si Attorney Erwin Hirosa niingon nga kining duha ka mga ambulansya nga gipalit sa lokal nga kagamahanan sa Mandawi City niadto ning tuig 2020 o gideliver ni anang pagka 2021 mga kapulso. Pero hangtod karon nagpabilin nga wa ni magamit sa syudad sa Mandawi gumikan sa giingong kakuwang sa official receipt o certificate of registration mga kapulso. Now, kining mga tuiga, kinsa pa may mayor ni ining mga tuiga. 2020 ngadto sa 2021. Panahon pa ni sa administrasyon ni kanhi Mayor Jonas Cortez mga kapulso. Samtang sa lain nga hisgutanan, di ay 15 anyos ay nga ni angkon nga siya maoy nang hulga nga mamusil, nang hulga nga mamusil sa pampublikong tunghaan aron kuno mabalda ang klase mga kapulso. Ayay, mao ni himuon ron sa ato ang mga tinunan, nga manghulga ngadto sa ilahang mga tunghaan sa mga pampubliko o posible ang apil na niini ang mga pribadong tunghaan nga nakadawat pod og hulga sa nangaging mga simana aron lang kaha mabalda ang klase. Karon kining 15 anyos nga tinunan sa Don Vicente Memorial National High School diha sa Barangay Basak, Pardo mga tigpaminaw, nailhan na ni sa atong kapulisan mga kapulso. Nailhan na ni gumikan sa iyahang pagpanghulga ni adtong Martes, Agosto 25 mga kapulso. Aron kuno mabalda ang nagpadayon nga klase diha sa Don Vicente Rama Memorial High School mga kapulso. Now karon nailhan na ni sa atong kapulisan pero mao lagi na kay 15 anyos man ang pangidaron ni ini unya dona may balaod nga nagprotekta ni ining mga minor de edad nga makahimo og krimen sa atong komunidad mga kapulso. Unya, ang ato ang lokal nga kagamahanan sa probinsya sa Sugbo, padayon nga nanghatag og tabang niadtong mga nabiktima sa Bagyong Tino og ang mga habal-habal drivers nga mao'y numero 1 apektado sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa lanang petrolyo mga kapulso. Ang atong gobernador sa probinsya sa Sugbo nga si People's Governor Pam Baricuatro karong si Manaha didto ni sa lungsod sa Taboylan, lungsod sa Tuburan, nanghatag ni og calamity assistance nga tag 10,000 pesos o tag 3,000 pesos nga fuel assistance ngadto sa atong mga kaigsuunan nga mga habal-habal drivers nga maoy numero 1 apektado nining krisis karon sa gasolina gumikan sa nagpadayong tensyon didto sa Middle East mga kapulso. Gawa sa tag 10,000 nga calamity assistance o tag 3,000 nga fuel assistance, kini sila, nakadawat sab og tag 10 ka kilong bugas
nga ayuda nga gihatag pod sa nasudnong kagamhanan mga kapulso. Samtang atong hisgutan karon, lain atong hisgutan, kining nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Murag day 19 naman. Karong Lunes, day 20 na. Sa usa ka semana katulo pahigayon og impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte dito sa Senado, sa impeachment court. Unya, gigastuhan ra ba ni og tag 25 milyones ka pesos kada hearing. Gigastuan ni sa gobyerno og 25 milyones ka pesos. Now, niadtong nakalabay nga impeachment trial sa day 17, 18 to 19, gipresentar dito ang kanhi Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President, kini si Attorney Limuel Ortunio mga kapulso. Unang gisalang sa prosecution panel isip pa-hostile witness katupod si Gina Acosta mga kapulso. Now ato ning hisgutan kay duha man gud ni ka klase, no? Dunay impeachment trial dito sa Senado, unya duna say public opinion mga kapulso. Now, asa ta ani ang atong komentaryo karong taud-taod mga kapulso. Unya dito sa gawas, no? Update sa Nepal og Tibet sa nahitabong flash floods niadtong miaging adlaw. Ato tong gihisgutan kagahapon nga doon na 160 ang kumpirmadong nangamatay. Unya dunay 400 nga gikatahong na missing. Human sa magnitude 4.4 nga linog nga miigo didto sa Nepal ug Tibet mga kapulso. Sa latest report nga atong nakuan kagabi, nga doon na kapin sa libo. Kapin sa usa ka libo ang nangamatay mga kapulso. Sus, porbida kadtong nakuha sa video nga ang mga tao dito nanagan in town. Human sila makabantay nga nagpaingon na tong mga bato o kaning lapok sa pagdahili sa yuta gikan sa pangpang mga kapulso. Unya ang overseas welfare kining uwa. Doon naman to'y gikataho nga dunay naapil nga usa ka overseas Filipino workers kun OFW apan giklaro ni karon nga why nahitabo or dili ni tinuod nga dunay naapil nga usa ka igsuon nato nga Pilipino nga na-missing didto sa Nepal ug Tibet mga kapulso. So salamat kayo Gawa intay na apil nga mga Filipino workers nining nahitabo nga flash flood didto sa Nepal ug Tibet mga kapulso. So nya sagad ani kunong mga nangamatay, mga turista nga nibisita dito sa maong lugar, sus porbida. Ang mga taytayan dito gipang banlas. Gipang banlas. Unya dili ni posible nga mahitabo sab kuno dinhi sa ato sa Pilipinas. Simbako lang in town. Palayo lang, no? 7 kalaod nga mahitabo ni dinhi sa ato sa Pilipinas. So dili kuno nilayo nga mahitabo nga dunay linog unya dunay flash floods nga mahitabo dinhi sa Pilipinas.
Kining maong mga isyu nga atong gituki karon, ato ning hisgutan sa atong pagbalik sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. Ato sa ning ipadangat ang mahinungdanon kayong mga mensahe. Please stand by. Atong oras 17 minutos na pasado alas 11 sa buntag. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. I'm Jim. So I've been a Lactopaffy user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, katuling time na grabe, nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod ako pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopaffy. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lactopaffy. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang akong ipining imnon is ka ng mga synthetic na medicines. Pero karon din akong take na, I've been taking Lactopaffy every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lactopaffy right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take ko 30 ml nga Lactopaffy most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na kanang Lactopaffy is that mapafeel ko pirmi nga akong tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, ang kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6, grabe dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan nga, muna ko'y mga ubosipon, maging akong pirning nun, kanina lang yun akong isaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Bring health into your home. Ang Lactopaffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopaffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopaffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopaffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopaffy. Sekreto sa mga champion. Lactopaffy. Bring health into your home. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, 21 minutos pasado alas 11 sa buntag. Okay, dengan salamat. Balik ta dinhi sa aton tulumanon. Pulso sa katawhan. Hangtod ta sa alas 12. Unya, kining atong tulumanon, gipaluyuhan ni sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa Lactopaffy o Lactovital. Sani kamatang sa food supplement mga kapulso nga kinahanglan mo inom ta ini matag adlaw aron malikay ta sa mga kumon kaayo nga mga sakit kay makapaboost ni sa ato ang immune system mga kapulso. Kining atong Lactopaffy o Lactovital mapalit ni sa
mga butika nga pinakaduol sa inyohang mga Pinoyanan diha, no? Naasa mo puyo, naa diha sa mga butika ang atong Lacto Puffy o Lacto Vital. Naapod ni sa tanang mga sanga sa parmasya sa Rose Pharmacy Nationwide. Unya naapod ni sa 360 Pharmacy mga kapulso. Ay mo kalimot. Unya gawa sa Lacto Puffy o Lacto Vital. Doon na sa tay produkto diri sa ASE Laboratories Incorporated na mga produkto sa agrikultura, no, sa atong mga pananom diha sa mga utanon na katong mga namuhi og mga kahayupan naa sa ta diha kining Lactovet og Insumo Plus ug uban pa, no, natay Lactoplant nga mahimo ninyo ning mapalit sa Shopee o Lazada. Ingon man TikTok. Ang Shopee o Lazada, inyo lang i-type na diha, mugawas na kung doon na mo'y kanang data, no? Bisag asa mo nagpuyo sa dinhis Pilipinas, ato na lang i-appeal kay worldwide man ni. Ang ato ang program kay naka-live streaming man ta sa ato ang official Facebook page sa Bantay Radio Cebu. I-type lang, no, Shopee or Lazada o baka TikTok kay naa diha mugawas ang tanang mga produkto sa Lactobiotics sa Worldwide Corporation o baka ASE Laboratories Incorporated. Katong mga mag-uuma nga tua sa pinakalayong dapit, no, sa bukid, mahimong maka-order mo sa online unya maabot ra gyud ni ang inyong order kay dunay mga riders nga kada adlaw nagkuha sa mga order diha sa online. Unya paganda mo kwarta kay cash on delivery man para maabot na ang inyong madawat ang inyong mga order sa ASE Laboratories Incorporated mga kapulso. Now, balik ta dinhi sa atong tulumanon. Now, karon ang City Legal Office sa Mandawi City nag-andam na ni karon sa kining ilang kaso nga iduso ngadto sa Visayas Ombudsman, Civil, Administrative, and Criminal Complaints. Nunot niining pagpalit sa duha ka mga ambulansya sa local government unit sa Mandawi City nga nagbalor og 6 milyones ka pesos niadto ning 2020 mga kapulso. Unya na-deliver ning maong ambulansya pagka 2021 na pero wa di ay ni magamit hangtod karon mga kapulso. Wa ni magamit, wa ni mapahimusli. Sa man ni, 5 na katuig nga naglubog na diha, nagyaka na diha. Di ba na maguba ang sakyanan kung way gamit-gamit? Unang mo, kuan ani kanang ligid, muhiyos. Kung di gyud gamiton, ang sakyanan, sod na sa 5 katuig, porbidang usika anis kwarta. Unya, 6 milyones ka pesos. Unsa man ni, kaning pagpalit, 6 milyones sa duha ka ambulansya unya wa pay labot sa kanang upholstery ana. Butangan man na didto kuan. Unsa man na stretcher. Napay unsa pa nang mga aparatos diha nga kuan. Ibutang unta. So lain na pun unta ng gasto. Pero kaning duha ka mga ambulansya karon wa ni magamit. Apil sa pasakaan og kaso sa ombudsman, kini si Vice Mayor Glenn Bersidi mga kapulso. Vice Mayor Glenn Bersidi. Nga karon siya mo'y na vice mayor. Unya, ang kanhi City Treasurer nga si Attorney Rigal Oliva mga kapulso. O kini si Engineer Marivic Cabigas nga maoy head sa General Services Office mga kapulso.
Pero niingon si Vice Mayor Glenn Berside nga iya kunong gi-maintain ang iyahang papel or iya kunong gikuan gyud ang transaksyon nga ang pagpalit niining duha ka mga ambulansya gipaagi kuno sa usa ka ministerial nga trabaho. Unya batod pa niya nga Berside said the check was signed as acting mayor while the mayor Jonas Cortez was on leave ni adtong higayuna. After the required documents has already been completed kuno and signed by the concerned offices. Now, duha ka ambulansya nga wa magamit. Sod na sa pila ka tuig pagkausika aning kwartaha bitaw. Ako'y gisayangan kung wa ni mapahimusli diha sa atong mga kaigsuonan diha sa Mandaue nga gipalubog ra na og asa ni gibutang karon. Asa man ni naani sa DGS compound sa Mandaue City. Gipalubog na ning brand new nga sakyanan. Pastilan. Nganong ingon ani man nga do naman untay legal process ani. Kung mag-purchase ka og sakyanan, kinahanglan doon naman ay proseso nga sundon. Unya nga nung wa man ni sunda, kung pananglitan tinuod man gani ni, nga karon gi ukay ni sa City Legal Office, unya mo resulta na hinoon sa pagpasaka og kaso. Mo resulta na sa pagpasaka og kaso. So ang kuana ni, dunay records nga nag-indicate nga ang supplier niini was changed kuno from the winning bidder MFR to GROG, no? Girog Marketing, while full payment for the vehicles was only completed in 2024. Pastang paita dahining gobyerno, no? Pagkadugaya daing nabayran aning duha ka sakyanan. Or dugay lang ni nabayran tungod kay wa makumplito ang mga dokumento niini sa pagpalit sa duha ka mga sakyanan nga gihimong ambulansya mga kapulso. Ikaw supplier og wa kay saktong kwarta diha. Ay nalagpatugag sud og kontrata gobyerno kay porbida ning gobyerno dugaya gyud nga mabayran. Mag-antos ka sud sa pipila ka tuig una ka mabayran. Kung wa kay ikatapal diha ay nalagsod og pangontrata diha sa gobyerno. Kay daghan kayong agian. Una pa ka mabayran. So karon wa man ni makumpleto, wa ni certificate of registration, unya kuwang kuno. Matod pa. Lack an official receipt and certificate of registration. Kani mao ni kuan nga panahon pa ni sa administrasyon ni Mayor Jonas Cortez mga kapulso, pero gi-purchase ning maong sakyanan atol kuno ni sa dihang ni bakasyon ang mayor kaniadto nga si Mayor Jonas Cortez, unya ang nagkuana ni si Vice Mayor Glenn Berside mga kapulso. Okay, unya mo padangat tag mga mahinungdanon no nga mensahe ato ning hisgutan karong taon kining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya kining pagkuan nga giklaro pod sa Malacañang nga wa kunoy casualty nga Filipino workers sa nahitabong flash floods didto sa Nepal og Tibet mga kapulso. Libuan ka mga tao ang namatay o na-missing mga kapulso. Sa atong pagbalik, atong oras 31 minutos na pasado alas 11 sa buntag. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant.
na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy,
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto bring health into your home. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, 38 minutos na, pasado alas 11 sa buntag. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. Hangtod kita sa alas 12 sa udto. Kini gihapon ang ubos yung alagad, ako si Ray Pasaporte. Now, ato ning hisgutan mga kapulso. Niadtong nakalabay nga impeachment trial, karong si Manaha, kining isyo sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte nga kapin sa 600 milyones ka pesos atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte salang to dito sa witness stand isip hostile witness si Gina Acosta, kaning kanhi Assistant Chief of Staff sa OVP nga si Attorney Limuel Ortunio. Nga iyang gipadayag dito atol sa impeachment hearing nga si Vice President Sara Duterte kuno mismo ang nagpasiugda gyud no sa lakang og nangayo kuno og kapin sa 600 milyones ka pesos nga confidential funds niadtong tuig 2022 ug 23 mga kapulso. So sa iyahang testimonya atubangan sa impeachment court kini si Ortunio mga kapulso, matod pa niya nga sa iyang nahibaw-an nga ang kanhi kini ni ang nangagi nga mga vice president wa kunoy confidential funds, no? Sila si Vice President Lini Robredo, unya si Vice President Gigi Marbinay, no? Kuan man to nga dunay confidential funds po di ay, no? Gikan sa 2010 ngadto sa 2016. Kining paglingkod sa presidente o vice presidente tag-unom ka tuig man ni. Matod pa ni Ortunio nga mipirma kuno si Vice President Sara Duterte og sulat ni adtong tuig 2022 nga gitumong ngadto sa Office of the President og sa Department of Budget and Management kining DBM di nangayo og pondo matod pa ang buhatan sa Vice Presidente nga naglakip sa 125 milyones ka pesos alang sa confidential funds mga kapulso. So, matod pa ni Ortunio nga ang maong kantidad nga 125 milyones ka pesos gikatakda kuno mismo ni or gikuani sa buhatan sa Vice Presidente ug wa kini maggikan sa naandang administratibong pagtimbang-timbang o rekomendasyon sa budget division mga kapulso ug uban pang administratibong unit sa Office of the Vice President. So matod pa niya nga
ang Vice Presidente kuno mismo mo kining kantidad nga confidential funds, direkta kuno ni nga gikan gyud sa Vice President. Sumurabag unsa man ni iyang gi duot ang Vice Presidente aning iyahang testimonya. So matod pa niya nga gihimo ni Vice President Sara Duterte ang maong nga hangyo sa wa pa kuno gisumite ang Physical and Financial Plan, no, PFP, nga gikinahanglan ubos sa Joint Circular 2015-01 alang sa tanang alokasyon sa confidential funds mga kapulso. So, kini kunong tanang alokasyon alang sa confidential o intelligence funds, kinahanglan aduna kuno'y suporta nga physical and financial plan nga nagpakita nga ang kantidad gigahin alang sa mga specific programs, kalihukan o mga proyekto nga ipatuman sa buhatan sa Vice Presidente. So, gikumpirma po ni Attorney Limuel Ortuño nga ang maong 125 milyones ka pesos hingpit gyud nga napagawas o gigasto sulod lamang sa 11 ka adlaw gikan sa Disyembre 21 mga kapulso hangtod sa Disyembre 31 sa tuig 2022. Now, sa iyahang testimonya ni adtong nakalabay nga mga impeachment hearing, iyahan ning gikumpirma nga ang confidential funds walay confidential funds nga gigahin alang sa Office of the Vice President OVP niadtong tuig 2022. So kini nga hinungdan mao ni ang hinungdan nga matud pa si Vice President Sara Duterte nangayo og confidential funds pinaagi sa usa ka sulat. Unya giaprobahan ni sa Malacañang niadtong kining 112.5 milyones ka pesos alang sa Department of Education sa tuig 2022. So, ang OVP, ang Office of the Vice President, gitagaan pod og 500 milyones nga confidential funds niadtong tuig 2023. So, sa kinatibuk-an, ang buhatan sa Office of the Vice President nakadawat ni og kapin sa 612 milyones ka pesos sa duha lang ka mga tuig nga nagsunod sa 2022 ug 23. So, mana nga ang unang gisalang pod sa prosecution panel isip hostile witness nga si Gina Acosta baga kapulso, niingon sad nga gimanduan siya ni Vice President Sara Duterte kuno pag-incash sa 125 milyones ka pesos ngadto sa Land Bank of the Philippines. Unya ang maong kantidad gihatag ngadto sa security officer sa Office of the Vice President nga si Colonel Raymond Dante La Chica mga kapulso. So mao na kuno'y nagduma sa maong pundo niining hatag ni Gina Acosta ngadto kang La Chica nga doon na nakadawat og mga confidential funds nga pa-mention dito nga naglakip nilang Antonio Pagong ug uban pa. So ang atong komentaryo diri mga kapulso nga duha man gud ni ka klase, no, ang impeachment court og ang public opinion. Sa public opinion, mga kapulso, doon na mga nihusga kang Vice President Sara Duterte nga sadaan yun ni siya. Kay tungod, gigasto ang confidential funds nga 125 milyones ka pesos sulod lang sa 11 ka adlaw. Now, diripod sa impeachment court, mga kapulso,
ato silang tagaan og kanang kahigayunan sa pagdesisyon kung sadaan ba ang Vice Presidente. Kay ang impeachment trial karon mga kapulso napatas 19. Layo pa ka itag-abtan. Gani moabot ni og 90 ngadto sa 92 ka adlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napatas ika-19. Layo pa kaayo. So dili ta muhukom sagad sa mga nihukom nga sadaan na si Vice President Sara Duterte katumang mga doon na mga gipang post diha sa social media nga wa na gyud ni, mao na gyud ni. Pero inig tuplok nimo sa ilahang kanang profile picture, nakalak na ang ilahang profile mga kapulso. So meaning, mga trolls na sila. Ug tarong ka, nganong mag-lock man ka sa imong profile. Mo na'y sagad sa mga tao nga ni-conclude na, ni-convicto na ni Vice President Sara Duterte nga siya sadaan. Nganong dili man nato hatagan o paabuto na to ang desisyon sa impeachment court sa mga Senate judge, dili man ta mga abogado. Kita mga ordinaryo lang tao, dili man ta mga abogado nga muhukom dayon sa Vice Presidente nga sadaan na siya. Tagaan na to og benefit of the doubt. Di ta mo conclude. Kay mao lagi na layo pa kaayo ang impeachment trial. Atong tagaan og higayon ang atong mga Senate judge ug atong huwaton kay karon pila man ni Articles 1 to 4 ni. Ang unang tuki sa pagsugod pa lang sa impeachment court ang Article 4. Ang grave threat o katong inciting to sedition. Kini karon Article 1. Tax record, bank record. Napay 2 og 3 mga kapulso. Mao bitaw na nga mudagan pa ni og pila ka buwan una mahuman ang atong impeachment trial batok sa Vice Presidente. Na kung sadaan siya o sadaan. Pero og ma-acquitted si Vice President Sara Duterte ato sang respetuhon ug unsay makabot nga desisyon sa mga Senate judge. Kay sila mo'y magtimbang-timbang mga kapulso. Base sa ebidensya nga gipresentar sa prosecution panel mga kapulso. Unya si Vice President Sara Duterte, doon naman ni siya iyahang mga abogado nga nagdepensa sa mga articles nga paabot dito sa impeachment court. So dili ta maghukom. Dili ta maghukom. Dunay mga netizens nga mo comment dayon nga mao na ni. Layo pa kaayo ni mga higala. Taas pa kaayo ni og latason. Pero mao na akong giingon nga kining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gibase ni sa mga ebidensya. Ang prosecution nagsige sila present og kanang hostile witness sa mga sakop or kanhi sakop ni Vice President Sara Duterte. Gani karon ilang kuanasad nga ila kunong isubpoy na si attorney si Colonel Raymond Dante Lachica mga kapulso. Na atong paabuton og mahitabo nga isumon sa Senate Impeachment Court si Colonel Lachica unya ipresentar ni siya isip hostile witness sa musunod nga impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Atong tanawon. Kay sila si Gina Acosta o si Attorney Limuel Ortonio mga kapulso,
tuwa man nagsigi mag-mention sa nga ni ni Colonel Lachica nga wa sila'y unhan sa kwarta. Si Gina Acosta, igor siyang niingon nga, igor akong nag-withdraw. Gisugo ko ni Vice President Sara Duterte. Pagpa-inkas sa chike nga 125 milyones ka pesos niya akong gihatag ngadto kang Colonel Lachica. Kinsa mauna usab ang ni hatag or doon na siya gipanghatagan sa confidential funds. Gipamalit og mga unsa to'y ilahang gipamalit, no? So, gi-question ganito sa or doon na to'y mga kana bang clarificatory question sa atong mga senator judges nga kining paggamit og aliases naa ba ni? Sis gikuana nga naa. No? Kay lahi man guni og confidential funds gani. Dili ginahanglan nga isuwat nimo ang tinuod nga ngan. Ha? Isuwat nimo ang tinuod nga ngan. Parehar gud na sa kaning mga dunay gipanghatagan og award sa Philippine Drug Enforcement Agency sa ilahang anti-drug operation nga naka-sakmit og minilyon nga kantidad sa drugas unya ilang gihatagan og award. Dili nila na i-mention ang tinuod nga bansagon sa tao or mga tao nga ilang gihatagan og award kay confidential na. Ha? Confidential na. Maorasad ni sa giatubang nga kaso karon ni Vice President Sara Duterte. So dili gyud ta mo conclude dayon. Dili ta mo hukom nga sad-an siya. Atong paabuton ang desisyon sa mga senator judges kung sad-an sad-an siya. Pero og ma-acquitted siya, okay. Ha? Kay gibase man na sa mga ebidensya. Ang atong mga senator judges dunay mga abogado diha. Doon na lang say dili. Doon na say mga artista diha nga usahay mangutana lagpas kayo. Usahay mangutana or naay usa ka senador diha nga niabot na lang og day 17 mao pag ihang pagtingog. Kay tungod ang ilang apelyido na apil kuno sa gihatagan sa confidential funds. Kay hinumdum mong Senador Lito Lapid. Mutingog lang og kanang buwan-buwan. Buwanon. Atong day 17, nitingog si Senator Lito Lapid, iyang giklaro nga, gamit mong alias, unya, unyag dili oroy na tinuod, naamong lang among apelido. So, mana, So, atong pabuton, bisan tuod og naay mga dili abogado diha, pero ila po nang timbang-timbang. Naaman na sila yung mga abogado ng gihire pod. Ang Office of the Vice President, naaman gani abogado. Kani sila si Attorney Limuel Ortuño o si Gina Acosta. Mga abogado ni sila. Unya, unsa pagkaha ng mga senador diha, naagyo na sila yung mga staff diha, nga mga abogado. Bisan tuod ang atong mga senador nga dunay mga kuan diha, sama na ng uban, sama ng Senador Lito Lapid, nag-hire po na siya abogado. Unya, ang iyang desisyon na unya, kung mahuman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mukonsulta po na siya sa iyang abogado, nga iyang staff, nga be, unsa may akong, kuan ani, unya, kuan ni ko diha, draft ko diha, o kanang, kuan kay ako lang basahon. Ako ba ning i-acquitted or ako ba ning kumbituhon si Vice President Sara Duterte? Hala, sige. Wala tay kuan ato sa kuan ha. Ato sa ipasupot ang mahinungdanon kayong mensahe. Atong oras mga kapulso, 3 minutos na lang sa dili pa mag alas 12 or mahuman ning atong tulumanon. Please stand by.
Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Atong oras sa 3 minutos na lang sa dili pa bagala sa 12. Balik ta, doon na tayo nahabilin nga 2 minutos na lang sa atong tulumanon. Ako lang klarohon diri ha. Nga wa ko'y gilabanan. Ha? Wa ko'y gilabanan. Kay wa ko mulaban ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Wa sa kumulaban ni Vice President Sara Duterte. Puro ni sila mga high-ranking elected officials dinhi sa Pilipinas, mga kapulso. Pero mao lagi na nga kung kita mohukom dayon, ato dayong hukman ang usa ka gipasanginlan, parehas bitawan ang makahimo og krimen kanang mga kriminal. Dili man nato na matawag og sila mga kriminal. Kay ang ilang kaso naa pa na sa korte. Nagpadayon pa ang husay ni anang ilahang mga kasong giatubang. Kanang mga priso ron diha sa Kalunasan, sa Cebu City Jail, sa Cebu Provincial Jail. Nagpadayon pa ang hearing sa ilahang mga kaso. Pero dili na to na mahukman nga sila sadaan. Hangtod nga mo desisyon na ang huwis, ang korte, nga sila sadaan. Mga inosente pa na sila. Dili na to na mahukman nga sila sadaan na sa ilang nahimo nga krimen. Kay doon na may uban nga ma-acquitted sa ilang kaso. Ngano man, kay doon ay mga kakuwang sa ebidensya nga giduso sa abogado sa prosecution. Unya, wa matagbaw ang huwis, no? Sa mga ebidensya nga gisuporta nila sa pasangil sa kuan naay ma-acquitted or ang depensa dili gyud kaprobar ba? Dili makaprobar nga kini siya tinuod gyud nga sadaan, tinuod gyud nga nakahimo ni siya sa krimen. So mo nang ubang ma-acquitted do na say kuan gyud makumbikto. Pero dili na to na mahukman silang sadaan oy. Nga sila sadaan na gyud, dili. Atong huwaton kay naaman tay hustisya. Naaman tay kuan diri sa ato, naaman tay balaod dinhi sa Pilipinas. Pero doon ay uban nga mga piniriso diha nga makaserve nagtagpila ka tuig unya ang ilang kaso di ay ma-acquitted sila. Nakaginansya pa nilang gobyerno. Sila mo inalkansi. Kaya makaserbisyo silang 5-6 ka tuig unya ang sentensya di aras 3-4 ka tuig. Na priso na sila 6 ka tuig. Silang paita, no? Mo na gingon nga kining hustisya sa ato sa Pilipinas gakamang mangot. Kanang atong uban diha pertimpaita, no? Nag-antos sud sa pila ka tuig unya. Nagdesisyon diay sa huwis nga ang imong sentensya 2 ngadto 3 raw niya nakas 5 ka tuig na priso diha. Pasti lang paita. Wala tay kong oras. Napupos na ang usa ka oras sa atong tulumanon sa atong pulso sa katawhan karong adlaw. Nining adlaw nga Biyernes, Agosto 28 tuig 2026. Ako na lang pasalamatan ang tanang mga viewers nato, mga listeners sa ato ang tulumanon dito sa DYAG-FM, sa mga listeners dito sa Negros Island Region. Salamat kay ninyo. Kunya atong mga viewers sa ato ang live streaming sa ato ang online platform dinhi sa Bantay Radio Cebu. Sanga na lang sa amo ang Chief Executive Officer sa ASE Laboratories Incorporated,
Engineer Gigi Sanchez. Among Assistant CEO, Attorney Mikel Sabaliero. Among Station Manager, June Carillo. Akong partner, diri sa Pikas Lawak, si Engineer Kinon Sinisa. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa Lunes pohon sa susamang takna og istasyon. Mayong udto ug maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.